Hey guys! Welcome to my channel. Naglilinis ako ng bahay nung nakita ko tong face mask na to at naalala ko yung mga panahon na madami akong tagyawat. Pumapasok ako sa work noon ng naka-face mask, nakasalamin kasi ayoko nang makita ko ng ibang tao. Sa sobrang wala akong confidence sa sarili noon kahit makipagbeso, makipagpicture sa mga kaibigan ko, halos ayoko nang gawin. May mga nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako nagiging confident kahit na meron akong tagyawat, nakakapag-vlog pa rin ako. And in this video, I will share with you some tips on how to be more confident kahit na merong tagyawat. So, ito ang itsura ng balat ko kapag walang makeup. Dami mga tagyawat dito, mga acne scars, mga open pores, mga blackheads, whiteheads, at kung ano pang mga imperfection. Hindi mo kailangan maging makinis, hindi mo kailangan maging perfect para maging confident. So, habang nagkukwentuhan tayo, mag-makeup ako. So, today I wanna share with you my simple makeup routine. So, unang ginagawa ko ay toner. Gamit ko tong Thayers na toner na cucumber. So, few years ago, nagkaroon ako ng matinding acne breakout. So, nung panahon na yon, talaga sobrang hindi ako confident. Ayoko ding maghilamos nun kasi sobrang anghapdi talaga. Hanggang sa na-realize ko na minsan kaya pala may nangyayari sa ating mga bagay to teach us a lesson or for us to become a blessing to other people. So, unang-una mong kailangang ibahin para maging confident ka, yung mindset mo talaga. Kasi kapag palagi mong iniisip na kawawa naman ako, meron akong tagyawat or hindi na ito mawawala or ang lungkot ng buhay ko, ganyan, negative yon. So, parang nag-a-attract ka ng more negative sa buhay mo. Ako, baligtad. So, mas maputi yung katawan ko, mas maitim yung face ko. So, ginagamit ko tong Soul White na tone-up cream kasi ito, instant whitening siya. So, kahit na konti lang. Ang second step mo naman, so, syempre, medyo nagpa-positive thinking ka na, diba? So, next step mo is fake it till you make it. Kasi mas maganda yung ina-attract mo yung mga positive vibes. Kasi, habang pina-practice mo yon, parang na-attract mo and then later, it becomes your reality. Make it your habit to be confident. Ma-realize mo na one day, totoong confident ka na. The next step is to find someone that can be your role model. So, pwedeng kaklase mo, pwedeng ate mo, pwedeng mommy mo, pwedeng teacher mo, pwedeng artista or YouTuber. And then, find someone na napagdaanan yung pinagdaanan mo ngayon, pero na-overcome nila. And then, surround yourself with people that are positive. Kasi maganda yon na kung ano kasi yung nakapaligid sa'yo, parang na-attract mo siya. So, if you are always with people na negative, na insecure, na hindi confident, somehow, yun yung vibes na pumapasok sa'yo. So, choose your friends wisely. Choose who you watch. Choose what you expose yourself into. Importante yung mga pinapanood nyo, pinapakinggan. Lalo na kapag bago ka matulog, tsaka bago ka gumising. Kasi dun, fresh yung utak mo. So, kapag fresh pa yung utak mo and negative na agad yung napapanood mo, nababasa mo, nakaka-affect yun sa confidence and sa way of thinking. So, pinaka-importante yun, guys. It's law of attraction. So, every morning, before you sleep at night, kailangan lahat ng huling makikita at unang makita mo everyday, positive lang muna. So, yan. Next step naman, ginagamit ko, these days, hindi na ako masyadong nagpa-foundation. So, ang ginagamit ko naman ay concealer. So, ito ang Maybelline Superstay Concealer. Minsan, shade 20, minsan shade 25 yung ginagamit ko. Depende kapag maitim or maputi yung face ko. So, ito, mga spot, ay, medyo maputi pa pala dito. Ayan. So, mamaya magbe-blend out naman yan. So, ito, yung mga spot lang talaga na kailangang lagyan. Yung nilalagyan ko ng concealer. And my next step para maging mas confident, importante yung body language at saka yung way of speaking. Kasi pansinin mo kapag may nagsasalita sa harapan mo tapos hindi sila confident, yung way of speaking nila nag-uutal-utal, parang hindi ka naniniwala sa sinasabi nila. So, way of speaking is also important to be more confident kasi sabi nila, it's not what you say but how you say it. Kahit na hindi English, kahit sa Tagalog, so proper enunciation, pronunciation, your choice of words, yung hindi naman parang mayabang pero confident lang talaga. Nung college kami, napag-aralan namin yung pag-modulate ng voice. So, what you can do para mapag-aralan mo kung okay ba yung way of speaking mo, maybe you can record yourself or a voice clip. Tapos, pakinggan mo yung pagsalita mo. Minsan kasi meron tayong experience na kapag nirecord tayo ng ibang tao, tapos playback, parang nakikringe tayo sa boses natin. So, that's how other people perceive us when we talk. So, pakinggan mo kung parang mabilis ba masyado, mabagal, parang patay ka ba magsalita, or parang masyadong mayabang ba yung dating. So, that's how you learn and you improve your way of speaking. It's also important in gaining more confidence.
So, after concealer, ito naman ginagamit ko yung Velcro Hair Roller. Ito kasi maganda, hindi na kailangan mag-plancha or mag-blow dry para less din yung damage sa hair. Sobrang mura lang yan, 99 pesos. After that, kapag mayroon naman ako mga active spots, yung talagang meron siyang pus or nana, tapos lalabas ako, ayoko siyang mausukan, ayokong mapuntahan ng dirt, ginagamit ko naman tong Lux Organics na acne spot patch. Ito available sa Watsons. Dalawang version, maganda. So, merong for night, meron namang 4 days. Ginagawa dito, didikit lang sa spot. Mas okay ilagay itong acne spot patch ng Lux Organics bago ka mag-tone up cream, tsaka bago mag-concealer. Nakalimutan ko lang kasi nga nagkakwentuhan tayo, pero mas okay yon. Bigay ito sa akin ng friend ko na from Thailand, doon nagpunta kami sa Korea. You Heart Me by For You Too. Medyo hindi ako familiar sa brand. Ang ginagawa ko, parang 3-in-1 na. Minsan I use it as eyeshadow, tapos ginagamit ko din siyang sa cheeks, tapos sa lips. So, while I'm blending this, I'll share with you more tips. So, find areas where you are good at, where you excel, and where you are most beautiful. Halimbawa, meron kang tagyawat, diba? And hindi ka confident about that. Pero yung ngipin mo, sobrang ganda. Yung mata mo, sobrang perfect. Yung lashes mo, mahaba. So, try to flaunt those. So, kung mahaba yung pilik mata mo, mag-curl ka, mag-mascara ka. Kung maganda yung mata mo, try to speak with eye contact sa ibang tao. Kasi importante yun. Nakaka-gain din ng confidence. Tsaka nakaka-attract din para sa'yo yung kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao. Talagang eye contact talaga. Tapos kung maganda naman yung smile mo, try to smile more often to other people. Kahit na hindi mo kilala, try mo lang. Nakaka-good vibes din kasi yon. Tapos alam mo ba na yung mga negativity, yung mga imperfection natin, kadalasan hindi napapansin ng ibang tao. Pero kapag hina-highlight natin, dun lang nila napapansin. So don't highlight your imperfections, your flaws, but rather highlight yung mga talents mo. Halimbawa, magaling ka kumanta. So why don't you sing at contest or maybe sa TV, di ba? Sali ka sa mga contest sa TV. Kung magaling yung fashion sense mo, so instead na mag-focus ka sa acne mo, why don't you focus on your fashion? Kahit na okay lang yan, kahit na tay-tay lang yan, alam mo, wala sa presyo ang pagiging fashionista. Yun talaga yung paniniwala ko. So why don't you dress up more, di ba? Kahit na lalaki ka, yung alam mo yung preppy look, sobrang nakakapogi talaga yon. So that's another tip. And now, I have to blend this blush. Medyo nako-confuse ako kasi nagkukwentuhan tayo. Pero usually talaga, brows muna and then tsaka ako nagbo-blush and yung eyeshadow. So what I use itong Elana Cosmetics, Elana Mineral Cosmetics Project Vanity Collaboration. Life-proof na gel for the eyebrows. After kilay, next naman na ginagawa ko ay mascara. Kapag hindi ka mahilig mag-makeup or hindi ka marunong mag-makeup, ang pinaka-importante talaga, kilay, tapos yung pilik mata, and then lips. Kahit na simpleng lip tint or kulay talaga. Ang ginagamit ko naman itong Maybelline na Total Temptation na mascara. So, another tip to be confident is to feel the energy, feel the emotions. Sabi kasi nila, kahit ano, posibleng magkatotoo. Basta ma-feel mo lang. Visualization and feeling the emotion, sobrang importante. So, if you wanna be confident, kung gusto mong ma-attract yung magiging makinis, gusto mong mawala na lahat ng flaws, imperfection mo, try to feel kung ano yung mafe-feel mo kapag andun ka na sa moment na yun. So, halimbawa, makinis ka na, so pwede ka nang sumali sa mga pageant, pwede ka nang makapag-apply sa dream job mo, halimbawa, kailangan talaga makinis, ganyan. Or meron kang crush na gusto mong malapitan, pero nadyajahe ka dahil nga madami kang tagyaw. So, try to feel ano yung mafe-feel mo at that moment, and then try to feel that every day. And then, makikita mo, parang ang light ng feeling kasi nga you attract positivity in your life. So, feel the emotion, sobrang importante. So, next step, I use liquid eyeliner. So, itong brand na ginagamit ko, Heroine Make. Nabili ko lang to sa Korea and this is one of the best liquid eyeliners I've tried kasi kahit na mabasa siya, sobrang hindi siya nagsasmudge. So, after that, ang ginagawa ko naman ngayon ay mag-powder. So, ang ginagamit kong powder, itong Innisfree na No Sebum Mineral Powder. Sa Korea ko din to nabili. Medyo lalapat. So, kung meron kasing tagyawat, parang bumpy, diba? So, kapag ito ginamit mong powder, nagiging lapat yung itsura ng skin.
Gamit ko naman tong Elana Mineral Cosmetics Glass Skin Glow Cooling Facial Spray. Ito maganda kasi instantly maa-achieve mo na ang gusto mong glass skin kahit hindi ka na mag-skincare routine for glass skin. Tamang-tama kasi yung ingredients niya, mineral, so kahit na sensitive, acne-prone skin. And with that, ang next step ko to be more confident, don't listen to others. Sa panahon ngayon, ang daming taong dinadown ka kapag nagpapakatotoo ka, pero alam mo ba na there are two reasons kung bakit ka hine-hate ng mga taong nag-hate sa'yo. Unang-una, nakakita nila yung sarili nila sa'yo. Pangalawa, meron kang ginagawa na gusto nilang magawa. Halimbawa, confident ka, ikaw, you run after your dreams, talagang nagpupursig ka, passionate ka. So, minsan, gusto nilang maging ganon, pero somehow, hindi nila magawa. So, ang ginagawa nilang outlet, hine-hate ka na lang nila. So, don't listen to others, kahit nasabihin nila na, bakit mo pa ginagawa yung isang bagay na yan? Lalo na kapag meron kang acne breakout, tapos nagme-makeup ka pa, madalas sabihin ng tao, ayan, kasi makeup ka ng makeup, kaya ka nagkakatagyawat. But in reality, unang-una, hindi lahat ng makeup nakakakos ng tagyawat. Pangalawa, you don't know, you don't understand, and you don't have any idea kung ano yung pinagdadaanan ng taong merong acne breakout. Na minsan, gusto mo na lang maging presentable, gusto mo na lang, you want to look good, not for other people, but for yourself, para pag nagsalamin ka, hindi naman puro tagyawat mo lang yung nakakita mo. I know what you feel because pinagdadaanan ko din yan. So, don't listen to others. And my last step to be more confident is to embrace your flaws, but do something about it. Yung iba kasi sinasabi na lang nila, embrace your flaws, sige, andyan na yan, tagyawat yan, wala ka nang magagawa. But in reality, madami kang pwedeng gawin. Unang-una, yung diet mo, you can eat healthy, pwede kang mag-exercise, you can go to the doctor, pwede kang magpa-check up, pwede kang magpa-facial, pwede kang gumamit ng products na tama for your skin type. So, unang-una, importante talaga na i-embrace mo yung flaws mo kasi walang ibang tao mas magmamahal sa'yo other than yourself. So, if you don't love yourself, if you don't accept yourself, paano ka ma-accept, tsaka paano ka mamahalin ng ibang tao? So, it all starts with yourself. It's also very important that you do something about your flaws. Hindi pwedeng mabuhay ka na lang forever na yakap-yakap yung flaws mo. Work on yourself because it's one thing to love yourself and accept your flaws, and it's another thing na pabayaan mo na lang na hindi mo siya ini-improve because every day is a process of improving ourselves. So, mas maganda na ini-improve mo yung sarili mo day by day kahit na maliliit na steps lang, and in the end, you will see that you will become more confident. So, I hope you guys enjoyed this video. Sana meron ka natutunan on how to be confident, how to love yourself, accept your flaws, and do something about your flaws. Kung first time mo lang ako napanood, don't forget to subscribe to this channel and comment on this video kung anong favorite mong tip about being confident, ang natutunan sa video na to. It's always nice to know. And kung nasa Instagram and Facebook ka, follow mo na rin ako. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Thanks for watching. Bye!